Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating istoryang ito at itong ating ating magandang istorya sa ating bayan, ito ang lihim ng korupsyon. Noong unang panahon kung saan ay nagsimula ang demokrasya, ay laganap na ito, at sa paglipas ng maraming panahon ay palala ng palala at laganap na ito. At sa paglipas ng maraming siglo, nagsusulputan ang mga peking simbahan, sikta, lalo na ang mga kulto, lalo na yung mga propetang bulaan na nagtatag ng simbahang na kulto na ang layunin ang magkaisa sila at ang kanilang leader ay ang masusunod sa pinairal nilang batas. Ang pagsunod ng gusto nila ang unity, at dito natin makilala ang mga kultong ito na ang leader nila ang pinikilala nilang Diyos. Ngunit ginagamit man nila ang pangalan ni Jesucristo, sila pa rin ang nagpakilalang Diyos at tagapagligtas. At ito ang estilo ng mga kulto, kunwari at ginagamit ang pangalan ng Diyos. At ito na nga yung mga grupo ni Jose Rizal, Ruben Icleo, Kibuloy, lalo na ang Iglesia ni Cristo na mga antikristo. At sila ito ang ugat ng korupsyon dahil sa magkaisang bumoto na ang nasusunod ang kanilang supremo, at dahil sa dami at milyon-milyong mga membro nito na madadala sila ang unang lapitan ng mga politikong upang masiguro nila ang kanilang panalo para makamit nila ang mga ambisyon o posisyon. At dahil sila ang dahilan ng pagkapanalo, ay may kaakibat po malaki silang kasunduan, ay ang paghingi nila ng posisyon sa kabinete ng gobyerno. Ang makaupo sa posisyon, dagdag pa ang kahilingan na pagtatayo ng mga gagarang mga simbahan, at siyempre ang kaakibat na pira para sa mga luho ng mga supremo. At ito kung kaya limpak-limpak ang pira at ari-arian ng mga kultong ito. At dahil sa tagumpay ng mga politikong ito, ay dito na umiiral ang korupsyon o kawalan at katakot-takot ang paggawa ng proyekto para makakupit at malaking halaga ng pira para maipambayad o maibayad ang kanilang naipangako sa mga kultong ito. At dito na umiiral ang matinding pagkasira ng karir ng mga politiko na nagbunsod ng mga pagka-impeach o pagkakulong. At dahil sa daming pira ng nakurakot, ay kaya nilang bayaran ang mga hukom, ang kumilik, ang voting machine, ang smartmatic, lalo na ang advertising sa TV, ang mga realista at mga terorista na nanghihingi ng revolusyon tax, ang mga supporters, mga vlogger, mga partido, mga drug lord na sumusuporta sa kampanya, mga donasyon sa kaparian, mga hitman, mga bodyguard, at lalo na ang mga death squad o private army. At sila lahat ang pinakaugat at ng korupsyon na nagpalala ng palala. At katunayan ay marami ng politiko ang nakulong at marami ang naabsilto dahil sa limpak-limpak na pira na kanilang pansuhol sa husgado. Kung kaya di umiral ang batas na patas dito sa Pinas, at mas lalo ng patindi ito ang nakamulatan ko na
ang mga korupsyon. Ang mga korupsyon, mga presidente, ang una na dito ay si Ramos na milyon-milyon ang nakurakot. Matindi pa si Arroyo na bilyon-bilyon ang nakurakot. Ang mag-inang Aquino, ngunit di man masyadong garapal, pero milyon pa rin ang nakurakot para sa partido nila. Pero ang pinakamatindi sa lahat, itong mga Duterte ang pinakakorap sa lahat ng nagdadala sa atin ng kahihiyan na tumatatak sa kasaysayan na pangtatlo sa pinakamakurakot sa buong Asya. At kasuklam-suklam ang mga natatalang korupsyon na trilyon ang utang natin, nasa 12 trilyon o mahigit pa. Ang mga bilyon-bilyon na nakurakot nito ay di pa natin alam kung saan o kailan saan nakapangalan. At ang bilyon-bilyon na itong nakurakot nila ay malaking pundo sa kanilang partido na kayang bayaran ang mga nabanggit kong dahilan sa korupsyon. Kaya may tsansa pa silang nangako ulit dahil sa bilyones na pundo nila ng pangsuhol sa mga grupo, sikta, simbahan, kulto o anumang uri ng bayaran. Lalong-lalo na ang mga iglesia ni Manalo, Kumilik, Smartmatic o advertising sa TV ay ang mga ugat at dahilan sa labis-labis na korupsyon. At aasahan pa natin na sa lalong madaling panahon, tuloy-tuloy pa rin ito habang may mga partido o mga politikong ambisyoso na handang mangungurakot matupad lang ang kanilang ambisyon sa buhay. At sila itong mga masasamang grupo na kampo ng kasalanan. At aasahan nyo na patuloy pa rin ito habang umiiral ang korupsyon sa Pinas. At hindi na mabago pa ito. At sana makapili na tayo ng di kurakot na presidente. Pero hanggat batas ay di magbago, mas dumadami pa ang mga korupsyon at patunay na mas marami pang makulong pa. At sana ang mga ICC ay di matulad ng batas natin na nababayaran at nangangamba tayo dito dahil sa limpak-limpak na bilyones ni Duterte ay kaya talaga nitong bayaran ang hukom. At sana managot na ang mga kampo ni Duterte at lalo na ang pamilyang mga nagtatago ng pera sa droga, illegal gambling at korupsyon. Sana makuha ito ng gobyerno at maipamigay sa mga katulad naming mahirap. At sana maging aral ito sa mga politikong mahalal ng mga yan. Sana huwag tularan at balikan ang ginagawa ng pro-China ang mga komunistang partido at nanaig ang demokrasya na ang komunista pala ay lalong kurap. Sana magbago na ang ating gobyerno para umasinso ang ating bayan. At kay PBBM ay nakitaan ko ito ng maliwanag na pag-asa na maangat na ang bansang natin na maibalik. Kaya nga nangarap ang ama niya ang Lakay, ang dating presidente ng Pilipinas na number 1 sa ekonomiya. Sana maipagpatuloy niya ito at marami kaming naghihintay ng tulong sa gobyerno. Matatag na republika, aasa na lang tayo sa mabawasan ng konti ang korupsyon. At sana itong mga masamang grupong ito na nabanggit ko ay magising na at ang mga supporters ng mga Duterte na lubha ang pagkalaso ng isip at sarado ang puso sa pag-idolo nila sa bertugo ng Mindanao. Magising na sana kayo at mabuksan ang mga pusong ligaw.
magbalik na kayo sa tamang landas at tanggapin ang Diyos at hanapin ang katotohanan at yakapin ang kaligtasan. At sana marami ang nakasumpong sa totoong simbahan na tinatag ni Kristo at ito ay nakapangalan sa Kanya at kilala ang pangalan ng Ama at may buhay na propeta at apostol, mga templo, simbahan at membrong matuwid at may paniniwala sa eternal life. Ang simbahan ni Kristo ng Banal sa Saling Araw, the Church of Latter-day Saints, ang tunay na simbahan. At kung nagustuhan nyo ang istorya ko nito, pag-support, subscribe, follow, likes, comment sa page ko. More power. God bless us all. Thank you.